before. And I looked into your eyes and could not ask for more. And it's only fair to lay it on the line. Hello guys! Happy Valentine! Ngayon, meron na naman tayong bagong pakulo. Gusto nating marinig ang mga kasagutan ng ating mga kaibigan tungkol sa about love. So, ang i-interviewin natin ngayon, ang maririnig natin ngayon na opinion ay nagmumula kay Ma'am Agnes Romancos. So, Ma'am Agnes, pakisagot yung mga katanungan na tatanungin ko sa'yo. Meron tayong 3 katanungan. So, first na question ko is, what is love? Then, second question is, ano yung naranasan mong pinakamasakit sa pag-ibig? Then, third question is, ano yung may advice mo sa mga taong nagmahal at nasaktan? So, please, pakisagot para malaman ng ating mga kaibigan kung ano yung mga dapat nilang gawin. Hi guys! This is Agnes Romancos and I'm here today to answer questions about love. Naku, si Days of MM Blue may pa question and answer, may pa-exam about sa love because it's Happy Valentine's Day. Ayan, araw ng mga puso, may pa-etchus na naman na kadramahan tong si Days of MM Blue. So, seriously, I want to answer her questions about love. So, sabi niya, what is love daw? What is love? Me, if you will ask me about love, I will go directly to the definition of the Bible about love. So, it's written in the Corinthians. Ayan. I will read it to you. Sabi sa Corinthians 1, 1 Corinthians, verse 13, verses 4 to 8. Ayan. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Ayan. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. And also I believe that the best and most important thing and most essential thing in this world cannot be seen and it cannot be touched, but it's felt by the heart, and it is love, and most especially God's love. So that's what I believe in. If you love God, if you love yourself, if you love other people, so love your Jade around your life. So that's it. And my second and third question pa. Ayan, second and third question. So, second question, what is the most painful thing you experience in love? Ayan, most painful thing. I remembered when I was young, not really young, nasa 20s na ako doon. I was in Saudi Arabia and I have this LDR relationship with an Mexican-American guy. Divorced siya. Then suddenly, after a few months of our LDR relationship, he promised that he will visit me in Philippines. But before that, we met in Dubai for a vacation. And after that, we planned things in life. But suddenly, he messaged me and he told me na, you're beautiful, you are young, you have a lot of future ahead of you, and I'm not the man worth of your love. Parang sabi niya, you need to focus on your life, on your future, and you deserve more than me. So parang ibig sabihin niya, nakikipag-break up na siya kasi nga daw, may mas mabuti pang lalaki na para sa akin. Tama naman siya. So ngayon, I'm happy with my life, with my love life, with my partner, Lubos, and my family. So, whatever happens in your life sa love, leave it all up to God because God will give you the man or the woman of your life, the real love of your life. Or kung hindi ka man bigo ka sa love, you will never be bigo because God is always there. Maybe you will be with the love of your family, your friends. So you need to focus on yourself and love yourself more and trust lang kay Lord. Ayan. What else? Last one. Ako, napahaba na tayo. What advice can you give to those who have loved and been hurt?
Sa akin, I believe na ang advice ko lang is you need to first love yourself, because what can you give if you don't have the love for yourself? So love yourself first and give the best love you can give to the people, to your loved ones, to your friends and family. Love them like how you want to be loved. Yun lang sa akin. So I love you all watching this stream here. Don't forget to subscribe Agnes the Romancos and the Romancos, and we are always here to love and support you. BFF Lu, thank you for this interview. Ayan, pang Miss Universe. I love you all. Bye-bye. Thanks for supporting BFF Lu Bautista. Ito naman guys, dalawa naman ang ating interviewin, ang magkaibigan na si KitKat ko at si Mac RTV. So, bali ang magtatanong ng question is si KitKat at si Mac RTV ang sasagot. So, KitKat, dapat ikaw magtanong at sasagutin ni Mac RTV. So, pakinggan natin ang kanilang question and answer portion na magkaibigan. What is your name? Mac-RTV. Diba? Okay. May tanong ako sa iyo. Number 1, what is love? Love. What is love? Love is useless without romance. Onya. Number 2, ano ang pinakamasakit na karanasan mo sa pag-ibig? Ang pinakamasakit, yung niloloko ka, pero kaya mo pa din mangloko. Okay, number 3, ano advice mo sa mga nagmamahal at nasaktan? Ang masasabi ko sa mga Uwid ko digo. ang masasabi ko sa mga taong minahal ko, huwag kayong gagawa ng kalukuhan at Okay, number 3, ano advice mo sa mga nagmamahal at nasaktan? ang masasabi ko sa mga taong minahal ko na huwag kayong gagawa ng kalukuhan at manakit para hindi kayo balikan ng karma nyo. This is Mac RTV guys, signing off. Bye-bye! Ito naman ang susunod nating tatanungin, ang isa sa aking kapwa babaylan na si RCR. So RCR, alam mo na 3 ang tatanong ko sa iyo. So sagutin mo na mula sa iyong puso. So first, what is love? For me, love is a choice, at the same time it's a sacrifice. Because we are the one who choose to wholly love, and we are the one who decide till when we love or to hold that relationship. Nakasalalay sa atin kung nalaman pa ba tayo or susuko na ba. At saka para sa akin, para rin siyang isang halaman na kailangan mong diligan at alagaan, kasi kung hindi, kung mapabayaan mo, kung saan siyang mamamatay. Ganun lang yung love para sa akin. So hello guys, iyan yung sagot ni RCR sa unang katanungan natin na what is love. So next question RCR is, ano ang pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig? So sagutin mo rin yan mula sa iyong puso. For me, yung pinakamasakit at pinakamalungkot na nangyari or naranasan ko sa pag-ibig ay yun. Pinaglaban ko siya, pero sumuko siya, pinagpalit niya ako sa iba at saka sa pinsan ko pa. Although mga bata pa lang kami noon, when I'm just 15 years old. Pero grabe yung pala na naranasan niya kay mama. May paglaban lang siya, pero kusa siyang bumigay para naman daw ako mapalo. Nakakatawang isipin, pero that was unforgettable for me. So, ang last question natin RCR, pakisagot mula sa puso mo. Ano ang may advice mo sa mga taong nagmahal at nasaktan? Ang may papayo ko lang sa mga taong nasaktan at nabiko sa larangan ng pag-ibig, huwag matakot, sumubok muli. Basta kailangan lang natin magtira para sa sarili. Basta just open our heart, darating din yung taong para sa atin. Hindi man ngayon, pero balang araw. Basta take it as a lesson kung ano man yung nangyari sa unang relationship, para hindi mangyari ulit yung ganong situation, or para hindi kayo masaktan muli sa pangalawang pagkakataon. Ikaw naman ngayon ang tatanungin ko. Alam ko may mga kasagutan ka na sa aking katanungan. So
So, ang unang tanong ko, syempre, ano ang pagmamahal para sa iyo? Ano nga ba ang definition ng love? Para sa akin, maraming ibig sabihin ng love or pag-ibig. Pero para sa akin, kahit ano man ang definition ng love para sa iyo at para sa akin, lahat yan tama. Kasi hindi naman lahat ng love nag-uumpisa sa masaya at magtatapos sa masaya. Minsan, ang love is may kalungkutan din, di ba? So, minsan, kailangan natin mag-sacrifice para maging masaya yung taong mahal natin. Pero, hindi naman lahat ng kalungkutan is magtatapos din sa kalungkutan. Minsan, yung kalungkutan, siya din yung tumutulong sa atin para maging masaya tayo, maging matatag, at mabuo muli yung puso natin na nasira. Diba? So, ang love para sa akin, mysterious at hindi mo siya kayang sukatin kung gaano kalaki. Hindi mo siya pwedeng i-percent na gaano mo ko kamahal. Kasi ang taong nagmamahal, hindi mo ma-define kung gaano mo siya kamahal. Hindi mo pwedeng sabihin na, love, gaano mo ko kamahal? In 100% gaano? Hindi mo naman pwedeng sabihin 100% kasi hindi naman 100% kaya mong ibigay sa tao na yun, di ba? So, pag tinanong ka talaga, pag tinanong kung gaano ko kamahal yung tao, kung mahal na mahal ko siya, hindi ko masukat kung gaano ko siya kamahal. Kasi ang love, hindi siya nagbibigay ng exact amount. Yun yung true love. Pero pag sinabi mo kung gaano mo ko kamahal, pag binigyan ka niya ng percent ng pagmahal, hindi love yun. Kasi ang definition ng love, walang measurement yan eh. So, very mysterious and unconditional. Yun yung para sa akin, yun yung meaning ng love para sa akin. Kasi pag nagmahal ako, unconditional, hindi masusukat, at mamahalin kita as long as mahal mo ako. Ang love is marunong umanawa, magpatawad, at marunong magsakripisyo. Yun ang meaning ng love para sa akin. So, bali yun yung kasagutan, Jenny, sa unang tanong. Pangalawang tanong, Jenny, ayon sa iyong karanasan, ano ang pinakamasakit na naranasan mo sa pag-ibig mula nang ika'y isilang? Ano yung pinaka-painful na experience ko sa love? Honestly, syempre, painful is yung first love ko na akala ko, syempre, mga way back ng high school, mga ganyan, or fun. Akala ko, magiging kami kasi, alam mo yung tao na yun, hindi ko ine-expect na magagawa niya yun, na maiiwanan niya ako. Nung time na yun, sobrang sakit kasi umalis lang ako sa bansa. Kasi yun, alam mo yung tao na yun, yung talagang sabi niya, bago daw nga ako umalis. Basta marami siyang promise. Marami siyang promise na lahat yon pinaniwalaan ko. Masakit talaga yun kasi talagang akala ko kami na. Pero taon talaga ang lumipas. Talagang hindi ako namamansin ng mga lalaki. Lahat na ng tingin ko sa mga
mga Pilipino, talagang galit ako sa Pilipino kasi alam mo bakit? Yung katulad ng sinabi ko, lahat ng pagmamahal ibubuhos ko sa'yo, ganyan, magiging faithful ako sa'yo, mabait ako sa'yo, lahat ng ayaw mo gagawin ko talaga, lahat talaga ng ayaw mo susundin ko talaga para hindi ka na magalit. As in talaga na sinunod ko lahat. Pag ayaw niya ako makipag-usap sa mga barkada niya, okay lang. Wala. Talagang sobrang ano ko talaga. Tapos, siguro yung sitwasyon na din ang nagdala, ayun, masakit. Yun talaga, pinakamasakit talaga. As in, pinakamasakit yun. Noon, bago ko nag-entertain ulit ng mga Pinoy, para manligaw, lahat ng Pinoy, hindi ko pinapaniwalaan. Kasi talagang ang sakit nun. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Lahat naman ginawa ko. Lahat naman sinunod ko. Pero bakit hindi pa rin sapat? Yun yung masakit, diba? Yung ginawa mo na lahat para maging maayos ang lahat, pero hindi pa rin sapat. Pero naka-move on na ako ngayon na may mga dumating sa buhay ko na tumulong sa akin para hindi na ako ma-stuck dun sa kalungkutan na yun dahil dun. Pero part of growing up talaga, dadaan tayo sa sitwasyon na ganun. So, depende na lang sa'yo yan kung paano mo i-handle ang mga bagay-bagay. Pero thanks God at okay na ako dahil sa tulong ng mga tao na nakapaligid din sa akin. Kaya one of the experience na hindi ko rin makakalimutan siya, kasi nga siya yung kumbaga parang first love ko na hindi ko rin makakalimutan. Siyempre masakit yun. Yung first love talaga, never die. Yun. Siguro yun yung pinakamasakit dun. So, ang last na question ko, Jen, is anong advice ang i-advise mo sa mga taong nagmahal at nasaktan? Pwede mo rin sabihin, pwede mo rin i-advise kung ano yung ginawa mo nung panahon na ikaw ay nasaktan. Ano ang maipapayo ko sa mga tao na nasaktan? Payo ko lang, huwag tayong magmadali na umibig muli. Kasi pag nagmadali tayong umibig muli, is maglalaro lang din tayo. Diba? Hintayin natin na makatagpo tayo ng tao na makakaunawa sa atin, makakaintindi, at matatanggap kung ano man ang meron ka. Diba? At huwag tayong mag-expect ng tao na kung anong meron siya. Dapat lahat ng meron siya at meron ka, parehas kayong tanggap niyo yung isa't isa para kung ano man yung mga maling nagawa mo noon, kung sobra kang magmahal noon, dapat makontrol mo yun at magtira tayo ng para sa atin sa sarili natin, para hindi tayo masyadong masaktan katulad ng una nating mga pag-ibig. Dapat marunong tayong mag-control at huwag tayong mawalan ng pag-asa na makakatagpo tayo ng tamang tao, na dadating ang tamang panahon na mayroong tao na nakalaan para sa atin, at kung wala man taong dumating sa atin, maging thankful pa rin tayo kasi sa mga naranasan natin, at least nakaramdam tayo ng totoong pagmamahal. So, basta, don't close your door
para sa taong paparating na nilaan ng Diyos para sa atin. Maging masaya tayo na muli natin silang tanggapin, pero huwag tayong magmadali para hindi tayo ulit masaktan. Dadating at dadating ang tao na nakalaan sa atin sa tamang panahon, sa hindi nating pinipilit na mamahalin natin sila. Kasi naniniwala ako na ang bawat tao may nakalaan na tao para sa'yo. Kung wala man taong na nakalaan para sa'yo, mayroong ibig sabihin yun. So, continue your life na maging masaya. Ganun lang.